Kapatid, minsan ba naisip mo na kahit yung pinakasimpleng ginagawa mo araw-araw tulad ng pagkain, pag-inom, paghahanap buhay mo, o pag-aaral mo, o kahit ngayon na nag-scroll ka dito sa social media, ay pwedeng maging papuri at karangalan sa Diyos. Yes, kapatid. Hindi lamang po sa simbahan pinapapurihan ng Diyos, hindi lamang po sa mga gawain na tingin natin ay importante sa buhay natin, kundi pati sa ordinaryong araw at gawain natin sa buhay natin. Ito ang paalala ng salita ng Diyos. Pakinggan mo to, kapatid. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang sulat na ito ni Apostle Paul ay para sa mga mananampalataya sa Corinthians na nahihirapang mamuhay ng tama sa gitna ng kultura na puno ng tukso at alalahanin. Then sa chapter 10 naman po, tinuturuan niya sila kung paano gamitin ang kalayaan sa paraang hindi makakasira sa iba at hindi makakasira sa relasyon nila sa Diyos. At dito niya sinabi na ang isang powerful principle that every part of life can glorify God. Ibig sabihin, hindi lang spiritual activities ang mahalaga, kapatid, kundi pati yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Kapatid, ang tunay na layunin ng buhay ng isang Kristiyano ay hindi lang maging mabuting tao, kundi mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga po, ganito rin ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 17. Ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Magkaibang aklat, ngunit iisa ang mensahe ng Diyos, kapatid, na ang buhay natin bilang na kay Kristo ay isang testimony para sa iba. At bawat kilos natin ay maaaring magbigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa ating Diyos. At paano natin ito isasabuhay? Paano mo ito gagawin? Ano man ang ginagawa mo sa araw-araw mo, kapatid, ito man ay sa loob ng tahanan, sa labas, sa trabaho mo, sa paaralan, o sa lahat ng oras at pagkakataon, isipin mo lagi na sa bawat gagawin mo ba ay magiging kalugod-lugod ba iyon sa Diyos? At palagi mong gawing sentro ang Diyos sa buhay mo. Siya ang paghariin mo. At sa ganitong pagkakataon, magiging kapurihan ang buhay mo sa Diyos araw-araw. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, kapatid, sino ang pinapasaya mo? Sino ang pinapapurihan mo sa mga ginagawa mo? Sarili mo lang ba o ang Diyos? Dahil kapag ang motive natin ay kaluwalhatian niya, magkakaroon ng malalim na kabuluhan ang kahit na simpleng gawain. Kaya kung iniisip mo na ordinaryo lang yung araw-araw mo sa buhay mo, tandaan mo ito, kapatid, hindi lamang sa mga mahalagang araw o pagkakataon ng buhay natin mapaparangalan at mapapapurihan ng Diyos, kundi sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Kaya simulan mo ngayon, kapatid, ialay mo sa Diyos ang buhay mo, pagkatiwala mo sa Kanyang lahat ng bagay sa buhay mo, isuko mo sa Kanyang lahat ng gagawin mo. Hayaan mong siya ang maging hari sa buhay mo upang siya ang maparangalan at mapapurihan sa buhay mo araw-araw. At higit sa lahat, mamuhay tayo hindi para sa pansamantalang papuri dito sa mundo, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos na walang hanggan. Amen?